Sa isang lungsod sa Korea, isang matandang babae na nagngangalang Yang A ay nakatira sa isang quarter ng gobyerno. At katulad ng ibang araw nagising ito sa araw na yun mula sa isang masamang panaginip. Si Yang A ay namumuhay ng mag-isa at nabubuhay sa paggawa ng mga sweater gamit ang kanyang sariling kamay at binibenta ang mga ito sa palengke. At habang pabalik sa bahay matapos na magbenta ng kanyang mga sweater, nakita nito ang ilang liham sa kanyang mailbox. Nagmula sila sa Department of Patriotism and Military Inspection. At walang anuman kinuha ni Yang A ang liham at nagtungo sa departamento ng inspeksyon ng militar. At doon pinaalam sa kanya na ang kanyang ama na isang makabayan ay pinarangalan para sa kanyang walang pag-iimbot na serbisyo sa panahon ng digmaan. Nag-alinlangan itong magtanong kung may balita ba tungkol sa kanyang kapatid na si Yongjo, ngunit wala silang sagot para sa matanda. At habang paalis ito ng opisina, nakita nito ang kanyang kapitbahay na si Yanso na nakasuot ng uniforme ng paaralan. At nasa lugar si Yanso upang maghanap ng impormasyon tungkol sa kanyang magulang na inabandona siya nung siya ay maliit pa. At habang naghihintay sa bus, naglakbay si Yang A sa kanyang nakaraan. At sa panahon ng ikalawang digmaan ng ang Korea ay nasa ilalim ng pamahalaan ng Japanese, mayroon isang maliit na nayon at ang isang 14 na taon gulang na si Jongbon ay nagdadala ng mga bagong plantsadong damit na ginawa ng kanyang ina upang ihatid ito sa bahay ng clerk. At sa kanyang dilat, labis itong namangha sa mga mararangyang gamit sa loob ng tahanan. At doon ang binatang si Yongju ay dumating, dala ang kanyang bisikleta at ngumiti ito nang makita niya si Jongbon. At ilang sandali ang kapatid na babae ni Yongju na si Yang A ay dumating din at silang dalawa ay umalis para magtungo sa paaralan. At nang makita ang kanilang malinis na uniforme at magandang sapatos, umuwi si Jongbon at nagsimulang igiit sa kanyang ina na nais din itong magtungo sa paaralan. Nagtataka ang ina nito kung paano pumasok sa isip nito na biglang gusto niyang pumasok sa paaralan. Ang nakakabatang kapatid ni Jongbon ay pumapasok sa paaralan habang hiniling ng kanyang ina sa kanya na kumuha ng pinakuluang patatas upang kainin ito. At sa kanyang daan, kinuha ni Jongbon ang patatas at nagsimulang kainin ito, at sa mga sandaling yun dumadaan si Yongju at huminto ito nang makita siya. Binigyan siya ni Yongju ng isang libro na may pamagat na A Little Princess at nagtanong ito kung marunong ba siyang magbasa. Tumugon si Jongbon at sinabi nitong oo, ngunit nagsisinungaling lamang ito, at isang tahimik na pagitan ang nagsimulang mabuo sa kanila na tila hindi rin nila maintindihan. Pagkatapos ang eksena ay bumalik sa kasalukuyan at si Yanso ay pinagalitan ng kanyang guro dahil sa pagnanakaw nito, ngunit nagawa lamang ito ng dalaga dahil wala itong pera para sa kanyang personal na gastusin. Gayunpaman, ang guro ay hindi nagpakita ng simpatsya at sinabi nito sa kanya na kung mahirap ang mga bagay ay dapat na itong tumigil sa pag-aaral. Sinabi din nito na ang mga tao na katulad niya ay walang kahit na anong mararating sa buhay. Ang masasakit na salita na ito ay nagtulak kay Yanso na mas lalong mapunta sa maling landas. Samantala, umupo si Yang A para kumain at sa kabilang banda ng pintuan isang dalagang babae ang nakaupo at ang kanyang pangalan ay Yang A din. At sa katunayan, siya ay refleksyon ng magulong nakaraan ng matandang Yang A, kung saan isang bersyon na umiiral lamang sa isipan niya. Sinabi ng matandang Yang A sa kanya na dumating ang isang liham ngayon at sinabi na ang kanyang ama ay binibigyan ng parangal at nagtanong ito kung masaya ba siya tungkol dito. Tumugon ang batang Yang A na ito ay kakaiba dahil habang ang kanyang ama ay may ginawa para sa bayan, itinulak naman ito ang kanyang sariling pamilya sa impyerno. At sa eksenang ito, ang kwento ay muling bumalik sa nakaraan. Ang mga binata sa nayon ay sapilitang kinuha ng mga Japanese na sundalo upang lumaban sa digmaan sa ngalan ng Japan. Ang mga sundalo ng Japanese ay kinuha rin ng kapatid ni Yang A na si Yongju. Desperadong sinubukan ng kanilang ina na pigilan sila at si Jongbon ay nakatayo sa malapit at nasaksihan nito ang lahat. Si Yongju ay isinakay sa sasakyan kasama ang 5 pang lalaki at ang buong nayon ay nakita ito at walang magawa. Kinuha ni Jongbon si Yang A at dinala sa isang mataas na lugar kung saan makikita nito ang kanyang kapatid na dinadala papalayo, habang nakita rin sila ni Yongju at kumaway sa kanila. Minsan itong pinangarap na magtrabaho sa isang bangko paglaki niya, ngunit sa halip ito ang huling pagkakataon na makikita siya ng kanyang kapatid na babae. At nang bumalik sa bahay ni Jongbon, mabilis na itinago ng kanyang ina ang mga kapatid nito sa basement sa ilalim ng bahay. At hindi nagtagal, ang sundalong Japanese ay dumating sa lugar at nagsimulang maghanap sa mga bata, at ang kanilang ama ay kinuha na ng sundalong ito at ngayon ay halos hindi na sila mailigtas ng kanilang ina. At sa sumunod na araw sa paaralan, isang Japanese na guro ay marahas na sinaktan si Yang A dahil itinago nito ang pagkakakilanlan ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay talagang nagtratrabaho bilang spy para sa Korea at kasalukuyang nawawala. At sa kanyang pag-uwi, nakita nito si Jongbon at sinabi sa kanya ni Yang A na balang araw ay pupunta rin siya sa Japan katulad ng kanyang kapatid. Sinabi nito na narinig niya ang gobyerno ng Japanese ay nagbibigay ng tirahan sa mga refugee at nag-aalok ng libreng edukasyon. At sa sumunod na araw sa paaralan, ang batang Yang A ay nagboluntaryo upang tulungan ang mga biktima ng digmaan.
At matapos na makarating sa bahay nagsimula din igiit ni Jongbon sa kanyang ina na nais nitong magtungo sa Japan at sinabi na ang lahat sa Japan ay maganda at ang mga tao ay trinatrato ng maayos. Pinagalitan siya ng kanyang ina at sinabing ang lahat ng ito ay kasinungalingan at hindi dapat ito mag-isip ng anumang bagay. At pagkatapos nito pinakiusapan siya ng kanyang ina na alagaan ang kanyang nakakabatang kapatid at umalis upang magtungo sa palengke upang magbenta ng ilang tanso sa kanilang bahay. At sa buong araw ang dalawang magkapatid ay naglibot sa kanilang nayon at naghihintay sa kanilang ina na bumalik. At sa daan isang sasakyan ang biglang huminto sa harap ni Jongbon habang lumabas ang isang lalaki at nagtanong kung nais nito ng mas magandang buhay. Sinabi nito sa kanya na kung siya ay interesado maaari siyang alokin nito ng pagkakataon na makapunta sa Japan ngunit mabilis na tumakbo si Jongbon papalayo sa kanya. Ang buong araw ay lumipas habang ang mga bata ay naghihintay at kalaunan nakatulog sila habang nagugutom. At sa kalagitnaan ng gabi ang kaparehong lalaki mula sa sasakyan ay pumasok sa kanilang bahay at kinuha si Jongbon habang natutulog ito. Ang kanyang nakakabatang kapatid ay patuloy na umiiyak habang tinatawag ang kanyang pangalan ngunit wala na ang kanyang ate. At nang magising si Jongbon natagpuan nito ang kanyang sarili sa isang tren at ang buong lugar ay napupuno ng mga babae. At pagkaraan ng ilang sandali ang tren ay huminto sa isang istasyon at mas marami pang babae ang dinala sa loob at ang isa sa kanila ay si Yang A na ang presensya ay ikinagulat ni Jongbon. Nagsimulang sumigaw ang batang Yang A sa Japanese na sundalo at iginiit na nagkakamali sila. Nagboluntaryo ito para magtrabaho sa militar ng Japanese ngunit walang nakikinig sa kanya. At nang makita ang kondisyon ni Yang A nakaramdam ng labis na takot si Jongbon at sa pagsilip nito sa isang butas nakita ni Jongbon ang tren na tumatakbo ng mabilis sa mga kabundukan. Wala itong ideya kung saan sila dadalhin at ang pag-iisip nito sa kanyang ina at nakakabatang kapatid ay napuno sa kanyang isipan. At sa sumunod na araw nang bumalik ang ina ni Jongbon nakita nito ang pareho niyang anak na nawawala at nawala sila ng walang bakas. Samantala ang mga babae ay dinala sa isang kampo ng militar kung saan sila ay ikinulong sa magkakahiwalay na silid. Isang nakakakilabot na operasyon ang ginagawa sa lugar at ginagamit ng mga sundalong Japanese ang mga babae upang bigyan kasiyahan ang kanilang pagnanasa at malaking pera ang kinikita mula dito. At upang hindi mabuntis ang mga babae binibigyan sila ng espesyal na gamot at ang mga anak na lalaki ng Korea ay nasunog sa apoy ng digmaan at ang mga anak na babae ay itinapon sa apoy ng pagnanasa. At sa kasalukuyan nagising ang batang Yang A mula sa parehong bangungot at sa tabi niya ang matandang Yang A ay nakaupo na parang anino at tahimik na pinagmamasdan siya. At muli ang pamilyar na boses ay binalik siya sa nakaraan kung saan ang supervisor ng kampo ay pinipilit si Yang A na uminom ng pampalaglag. At sa gabing yun inutusan ng supervisor si Jongbon na bantayan si Yang A sa dahilan na baka kunin nito ang kanyang sariling buhay. Sinabi ni Yang A kay Jongbon na ang mamatay ay mas mabuti kesa mabuhay sila ng ganon. At sa sumunod na umaga nang magising si Jongbon nalaman nito na si Yang A ay wala sa silid at habang hinahanap siya narating ni Jongbon ang likurang bahagi ng kampo at nakita si Yang A na malapit ng wakasan ang kanyang buhay. Sinubukan ni Jongbon na pigilan siya at sa mga sandaling yun dumating ang mga sundalong Japanese at pareho silang nahuli at ibinalik sa kanilang mga silid. At sa malamig at madilim na gabi tinatapik nila ang dingding upang magbigay ng lakas sa isa't isa. At sa araw na yon ang matris ni Yang A ay inalis sa kanyang katawan at ang kanyang panloob na lakas upang magpatuloy ay nawawala na. At pagkatapos ng araw na yon ang dalawa ay unti-unting naging matalik na magkaibigan kung saan pinagmumula nila ng suporta ang isa't isa. At isang gabi binigay ni Jongbon kay Yang A ang isang libro na binigay sa kanya ni Jangyo at hiniling kung pwede ba siya nito maging guro. At gamit ang mismong aklat nagsimulang matuto si Jongbon kung paano magbasa. At isang araw habang nagsasampay ng mga damit sinabi ni Jongbon kay Yang A na narinig nito na ang Korean border ay hindi malayo sa lugar nila at kailangan lamang nila maghintay sa tamang pagkakataon. At sa kasalukuyan si Yang A ay nakatanggap ng tawag mula sa istasyon ng pulis dahil si Yanso ay nasangkot sa isang kaso at wala itong matatawagan para sa tulong kaya naman tinawagan nito si Yang A. Si Yang A ay nagtungo sa istasyon at sinundo siya at si Yanso ay nasa punto ng kanyang buhay na ang lahat ay tila madilim at wala ng pag-asa. At ngayon si Yang A ay dapat maging isang liwanag sa kanyang buhay kung saan isang liwanag na nais ni Jongbon para sa kanya. At pagkatapos nito ang kwento ay muling bumalik sa nakaraan at upang itago ang kanilang krimen ng sundalo ng mga Japanese ay binihisan ng mga babae bilang nurse at kumuha ng litrato upang ang kampo ay lilito bilang isang normal na pasilidad ng militar. At isang gabi narinig ni Yang A ang mga sundalong Japanese na nag-uusap at isang utos ang dumating mula sa itaas upang isarado ang kampo. Naniniwala ito na sa wakas maaari na silang bumalik sa kanilang sariling bayan at sa gabing yun isang selebrasyon ang naganap sa kampo ngunit napansin ni Yang A ang supervisor at ilang sundalong Japanese na nagbubulungan. At pagkatapos ng selebrasyon ang lahat ng babae ay nakapila at dinala sa labas at tahimik na sinabi ni Yang A kay Jongbon na tila may mali dahil hindi nila kasama ang supervisor at ito na ang kanilang pagkakataon na makatakas.
Pareho silang tahimik na umalis sa pila at naglakad lamang sila ng kaunti nang biglang nagpaputok ang mga sundalo sa mga kababaihan. At kahit papano si Yang A at Jongbun ay nagawang makatakas at patuloy silang naglakad at kalaunan ay nakarating sa lugar malayo sa kampo. Ang sinag ng araw ay nagbigay sa kanila ng bagong pag-asa at sinabi ni Yang A kay Jongbun na sa oras na makalaya sila ay pwede nitong pakasalan ang kanyang kapatid. At sinabi nito na kapag ginawa ito ni Jongbun labis itong magpapasaya sa kanya. Nangako din ito na ibibigay nito sa kanya ang coat na lagi nitong iniingatan ngunit sinabi ni Jongbun na hindi na niya masusuot ang coat na yon dahil ang kanyang katawan ay nadungisan na. Pagkatapos ang dalawa ay gumawa ng desisyon na kung makakabalik sila hindi nila sasabihin kahit kaninuman ang nangyari sa kanila. At matapos na maglakad ng kaunti silang dalawa ay napagod at umupo para magpahinga at doon napansin ni Jongbun ang dugo sa balikat ni Yang A. Si Yang ay nabaril habang tumatakas sa kampo ngunit itinago niya ito kay Jongbun sa lahat ng oras. Marahan sinabi ni Yang A sa kanya na ang snow ay nagpapaalala sa kanya ng koto na madalas ginagawa ng kanyang ina. Sinabi rin nito na pagod na siya at nais na nito magpahinga. Binigay nito kay Jongbun ang litrato sa kampo at sinabi sa kanya na huwag kalimutan ang mga sandaling ito. At hindi nagtagal pinagpatuloy ni Jongbun ang paglalakbay ng mag-isa na nagugutom na uuhaw at labis na ang pagod. Naglakad ito ng ilang araw hanggang sa tuluyang marating nito ang kanyang nayon. Taon nang lumipas mula nang umalis ito sa lugar at ang nayon ay wala ng laman habang sira ang mga pinto at sa kanilang bahay ay wala na ang bakas ng kanyang ina at kapatid. At matapos ng digmaan ang mga pangalan ay inirehistro sa mga tanggapan ng gobyerno at walang opisyal na record kay Jongbun ngunit ang pangalan ni Yang A ay nasa listahan. Kaya naman binigay ni Jongbun ang pangalan niya bilang Yang A. At mula noon namuhay na ito sa pagkakakilanlan na yun at sa katunayan ang matandang Yang A ay talagang si Jongbun. At nang binahagi ni Jongbun ang kanyang nakaraan kay Yeonso, sinabi nito na napakasakit ng nangyari at hinimok nito si Jongbun na magsalita hindi lamang para sa kanyang sarili ngunit para na rin kay Yang A at para din sa lahat ng babae na ginawa ng masama. At sa araw na yon nakakuha ng lakas ng loob si Jongbun at sinabi ang lahat sa opisyal ng gobyerno. Tinulungan siya ng opisyal na makakuha ng ID sa tunay niyang pangalan at nagbigay din ng death certificate para sa tunay na batang Yang A. Inakala ni Jongbun na mamumuhay ito ng mag-isa sa maraming taon ngunit sa katotohanan ang alaala ni Yang A ay palagi niyang kasama. Ngunit ngayon na dumating na ang oras upang magpaalam at oras na para pakawalan si Yang A. Inampun din ito si Yeonso at ang dalawa ngayon ay namumuhay ng magkasama at isang araw ang opisyal ng gobyerno ay dumating upang bisitahin si Jongbun at sinabi nito sa kanya na ang kapatid ni Yang A na lalaki na si Yongju ay nahanap na nila. At sa pagbigay sa kanya ng liham pinaliwanag nito na si Yongju ay hindi nakatanggap ng anumang balita tungkol sa kanyang pamilya kaya naman hindi na ito bumalik mula sa Japan. At nang maglaon tumugon si Jongbun ng liham bilang tugon kasama ang sweater na ginawa niya. At isinulat nito na masaya akong malaman na buhay ka at salamat sa pag-aalala mo sa akin. At pagkatapos ng araw na yon ang bangungot na bumabagabag kay Jongbun ay tuluyan nang nawala. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.